Pasadong 3:00 na nang magising si David mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nilingon niya ang anak niya sa kanyang tabi. Mahimbing na itong natutulog. Dahan-dahan siyang bumangon upang magpunta sa kusina dahil nakaramdam siya ng labis na pagkauhaw. Nang sindihan niya ang ilaw, ay walang liwanag ang lumalabas. Napasulyap siya sa electric fan. Hindi rin ito gumagana bagamat nakasaksak at nakaset pa sa number 3. Sa isip-isip niya, ay baka walang kuryente kung kaya't nagtungo siya sa kabilang kwarto para kunin ang naiwang flashlight doon. Pagbukas niya sa pinto, ay ganun na lamang ang pagkagimbal niya nang makakita siya ng isang lalaking punit-punit ang damit at puno ng bahid ng dugo ang buong katawan habang hinihiwa sa malaki nitong itak ang leeg ng isang babae. Sintak na sintak ang mga mata ni David habang pinapanood kung paano tahiin ng lalaki ang ulo ng babae sa pugot na leeg ng isang bata gamit ang isang makapal na sinulid na hindi niya alam kung saan yari. Nang maidugtong ang ulo ng babae ay binuhat iyon ng lalaki at pinaghele habang maingat na tinatapik ang katawan nito. Napako sa kinatatayuan si David. Nais niyang tumakbo pero hindi na siya makagalaw. Nanginginig ang kamay niya at ibig bumigay ng mga tuhod niya. Nagsimula siyang pagpawisan mula noo hanggang leeg. Para siyang tinatanggalan ng hininga sa lakas ng kabog ng dibdib niya. At lalo pang nanlaki ang mga mata niya nang unti-unting humarap at tumitig sa kanya ang misteryosong lalaki. Nagpakawala siya ng napakatalim na titig na halos bulagin siya ng mga titig na iyon. Kahit madilim ang paligid, ay nakita niya ang pagtulo ng dugo sa kaliwang mata nito. Nagsimulang gumalaw ang mga paa nito at humakbang patungo sa kinaroroonan niya. Napaatras na lamang siya sa sobrang sintak nang makita kung ano ang itsura ng lalaki. Hindi niya nagawang tumakbo o sumigaw. Ilang sandali pa, hindi niya namalaya ng paglipas ng oras. "Uy pare, gising!" Ang tinig na iyon ni Piolo ang gumising kay David na nakatulog sa harap ng pinto ng kabilang kwarto. Pagmulat nito, ay tinulungan siyang itayo ng kaibigan. "Ano bang nangyayari sa'yo? Tignan mo nga yung anak mo. Kanina pa iyak ng iyak, ginigising ka raw niya kanina pero hindi ka magising-gising. Mabuti na lang at maaga akong nagpunta rito. Akala namin kung napano ka na." Pinalapit ni David si Aaron sa kanya at niyakap niya ito ng mahigpit. "Pasensya na kayo kung napag-alala ko kayo. Lalo ka na anak ko." Sabay halik niya sa bata. "Bakit naman dito ka natulog sa sahig? Naglasing ka ba kagabi?" "Pare, doon na tayo mag-usap sa kusina." Habang nagkakape ang dalawa sa kusina, ay doon ikinuwento ni David ang nakita kagabi. "Seryoso? Nagpakita sa iyo yung serial killer ng episode 13? Nanlaki pa ang mga matang paniniguradong tanong ni Piolo. "Oo pre, hindi lang yun. Nakita ko rin kagabi yung eksena sa episode 13 na ikinuwento sa amin ng dating may-ari ng Colorado Films. Kung paano pinugutan ng ulo ng serial killer ang babae at inilagay sa katawan ng isang bata na pugot ang leeg. Sa tingin mo, bakit siya nagpakita sa'yo?" Nagsimula ito mula nung bumulong ako sa punto niya at sinabi ko na bigyan niya ako ng senyales kung saan ko pwedeng makita ang episode 13. Hindi ko naman sinasadyang masabi yun pare. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko malaman kung yung pagpapakita na ba niya sa akin na yun kagabi ang isang senyales kung saan ko pwedeng makita ang hinahanap ko." Pagkatapos masabi yun ni David, ay saglit silang natahimik. Maya-maya ay si Piolo ang bumasag ng kanilang katahimikan. "Pasensya ka na pare. Hindi kita matutulungan sa mga ganyang supernatural na bagay. Mas mabuti kung kumonsulta ka na lang sa mga albularyo o espiritista. Ang tanging maitutulong ko na lang siguro sa iyo ay ang pagkikita ninyo ni Lucille." "Oo naman pre. Maraming salamat. Yan lang talaga ang higit na kailangan ko, ang magkausap kami ni Lucille. Kung talagang hindi na niya ako mahal, tatanggapin ko naman. Basta makipaghiwalay lang siya ng maayos. Ayoko yung tinatakasan ako. I'll do my best to help you, Brad."
Tumango na lamang si David at bigla na lamang itong natulala. Tila may malalim na namang iniisip. Napansin din ni Piolo na tila hindi mapakali ang kamay ng kaibigan. Bigla itong nagkaroon ng manirisim. Nag-iba naman ang timpla ng mukha nito. Dila ito ng dila sa mga labi at ang mga mata nito ay nagiging malikot. Napakunot ang noo ni Piolo sa biglaang pagbabago ng kilos ng kaibigan. Hindi naman ganun dati ang kaibigan niya. David, may iba ka pa bang problema bukod sa asawa mo at sa pagpapakita ng serial killer? Wala. Mabilis na tugon ni David. Ngunit sa mga kilos nito ay halatang mayroon. At iyon ang hindi malaman ni Piolo. Nang sumunod na araw, ay nagbalik si David sa set at humiling kay Direk Samuel na huwag nang hanapin ang episode 13. Dahil naikwento na rin naman sa kanila ng dating may-ari ng Colorado Films ang eksenang nakapaloob sa episode 13, ay nagbigay siya ng suggestion sa direktor na kung pwede ay ipasadula na lamang nila iyon sa mga actors at actress upang may maipalabas sila. Kung hahanapin pa nila ang original video copy ng episode 13, tiyak ay mahihirapan na naman sila at mabibigo tulad ng dati. Mabilis na tumanggi ang direktor. Matagal pa naman ang umpisa ng shooting, David. Mahaba-haba pa ang oras natin para hanapin ng episode 30 na yun. Pinapahanap ko na ngayon sa mga researchers natin ng dating mga staff ng lumang TV show ng company kung saan ginawa ang Face Your Fear documentary. Nararamdaman ko, malapit na nating matagpuan ang episode 13. Mas maganda pa rin kung mapapanood natin ang original copy. Ayoko ng pagsasadulan na version lang. Tulad ng dati, ay umuuno lamang si David sa bawat sabihin ng direktor upang hindi sila magkasagutan. Sa loob-loob ni David, ay tinatamad na siyang maging host ng programang iyon. Ayaw na niyang maging host ng isang nakakatakot na programa. Hindi lamang siya makatanggi offer na iyon dahil natatakot siyang may magalit sa kanya. Lalo na si Direk Samuel. Isa iyon sa mga kinatatakutan niya na ayaw niyang harapin. 3 araw nang balisa si David, ni hindi na siya makausap ng maayos ng anak niya. Habang nakatulala ang lalaki sa harap ng lamesa ay nilapitan siya ni Aaron at sinubukang ipagtimpla ng Diyos ang ama kahit hindi siya gaanong bihasa sa pagtitimpla. Daddy, inom ka na po. Inilapag ni Aaron ang baso sa lamesa. Nang hindi pa rin galawin ng lalaki ang baso ay inilapit na ito ng bata sa kamay ng lalaki na nakakus sa lamesa. Pagdampi ng malamig na baso sa kanyang kamay, ay bahagyang nagulat doon ng lalaki kung kaya't hindi sinasadyang itinulak niya ang Diyos dahil sa inis niya. Isa sa mga ayaw niya ang ginugulat siya. Tumilapon ang baso sa sahig at nabasag. Nabuhos lamang ang Diyos na itinimpla ng bata para sa ama. Iyon pa naman ang kauna-unahang nakapagtimpla ng isang Diyos sa Aaron gamit ang sariling mga kamay. Dati ay si David ang palaging nagtitimpla ng Diyos para sa kanya. Nakaramdam ng lungkot at galit ang bata kung kaya't umiyak ito at naupo sa sahig. Napapikit na lamang si David habang hawak ang magkabilang noo. Nabibingi na siya sa kakaiyak ng bata. Nais niya itong sigawan upang manahimik subalit nagpipigil lamang siya. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Piolo. Nakasuot pa ito ng uniforme ng pang-opisina. Nagtaka ito nang makitang may basag na baso sa sahig at umiiyak ang bata. Inilapag niya sa sopa ang hawak ng mga papeles at nilapitan si David. Ano bang nangyayari rito pare? Nag-away ba kayo ng anak mo? Mabuti na lang dumiretso ako rito. Ano ba kasing problema mo? Hinawakan niya sa balikat ang kaibigan. Magsalita ka nga Brad. Sabay upo ni Piolo sa tabi ng kaibigan. Napabuntong hininga si David bago nakapagsalita. Pero hindi nito sinagot ang sinabi ni Piolo. Sa halip, tinawag niya ang anak niya at pinalapit sa kanya. Kapag kakuha na iniyakap niya ito at humingi siya ng pasensya. Unti-unting huminto sa pag-iyak ang bata. Maya-maya lang, naglalaro na ito. Doon palang pinansin ni David ang kaibigan. Pasensya ka na pare. Hindi lang talaga mawala sa isip ko si Lucille. Dahilan niya. Pero ang totoo, ay ang pagpapakita sa kanya ng serial killer sa kanya noong isang gabi ang nagdudulot ng pagkabalisa niya. Ano ba yan? Lucille naman? Sinabi ko na nga ba't siya na naman ang iniisip mo? Nagkausap pala kami kanina.
Tinawagan ko siya at kinausap ng maayos kung pwede ka ba niyang puntahan dito at kausapin. Sinabi niya sa akin na sa susunod daw na buwan pa siya makakabalik dito dahil nasa ospital pa daw ang nanay niya at kailangan daw niya itong bantayan. Naniniwala ka ba ron sa sinabi niya na yun, Brad? Kailan pa siya natutong magsinungaling? Matamlay na tugon ni David. Baka dahilan lang niya yun. Dahil ayaw pa siya sigurong pauwi ng lalaki niya. May question ako sa'yo, Brad. Bakit hindi na lang kaya ikaw ang pumunta sa kanya sa Cebu? Kapag ikaw ang pumunta ron, wala siyang choice kundi ang harapin ka. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Ang gusto ko dito lang kami mag-usap. Dito mismo sa loob ng bahay namin. Ayoko siyang makausap sa lugar kung saan nandudoon ang lalaki niya. Medyo nanibago si Piolo sa tono ng pananalita ng kaibigan. Napakatamlay ng tinig nito. Parang tinatamad magsalita. Parang may inililihim na sobrang lalim. Mamaya pag uwi ko, tatawagan ko siya ulit. Sige pare, alis na muna ako. Siguro naman maiiwan na kita rito ng mag-isa kasama ang anak mo. Sana wag mo na siyang awayin. Kung may problema ka, tawagan mo ako para mapag-usapan natin. Huwag mo nang idamay ang anak mo sa init ng ulo mo. Pagkasabi ay tumayo na si Piolo at lumabas ng bahay. Naiwan si David sa lamesa na wala pa ring reaksyon. Tila wala ito sa sariling katauhan. Gabi, nang makaramdam ng antok si David, ay inihinto na niya ang pag-iinom ng beer sa kusina at umakyat na sa kwarto upang matulog. Pagkabukas niya ng pinto, ay halos mapatalon siya sa gulat nang makakita siya ng isang dugoong bata na may ulo ng isang babae na nakatahi sa leeg nito. Bahagyang nakakiling ang ulo nito habang nakatitig at nakangiti kay Aaron. Nangilabot pa siya nang makitang tumatawa pa ang kanyang anak at kinausap ang batang iyon. Hindi siya makalapit sa takot. Kaya ang ginawa niya ay binato na lamang niya ang bata ng kanyang suot na tsinelas. Pagkatumba ng bata ay umiyak naman si Aaron. Doon nagbalik sa dati ang normal na paningin ni David. Malaking teddy bear lang pala ang kaharap at nilalaro ng anak. Walang ibang bata roon maliban kay Aaron. Nilapitan niya ang anak at niyakap. Muli siyang humingi ng pasensya. Pasensya ka na anak. Hindi ko sinasadyang batuin ng tsinelas ang teddy bear mo. Pasensya ka na. Mukhang lasing na talaga ako. Halika na, mahiga na tayo. Maingat niyang binuhat ang bata at hiniga sa tabi niya. Nang magising siya ng umagang iyon, ay laking gulat na lamang niya nang makitang ibang bata na ang katabi at kayakap niya. Iyon ang batang nakita niya kagabi. Nakatitig pa sa kanya ang nakatahing ulo ng isang babae sa katawan ng batang iyon. Dahil sa takot, ay napabangon siya at sinuntok ng 3 beses ang bata. Tulad kagabi, muling nagbalik ang dating paningin niya. Nakita niyang muli na umiiyak ang anak niyang si Aaron dahil nasuntok niya ito. Aaron, I'm sorry. Itinaboy siya ng bata at bumangon ito. Nagpunta ito sa sulok at doon humagulgol ng iyak. Bumangon din ang lalaki at nilapitan ng anak upang manghingi sana ng pasensya. Subalit itinataboy siya nito sa tuwing lalapit siya. Ayoko na sa'yo. Gusto ko na makita si Mami. Nagwawalang sabi ng bata. Nang tangkain ni David na lapitan muli ang bata, ay pinagtatadyakan siya nito ng paulit-ulit na sinasabing isusumbong daw siya nito kay Mami Lucille niya pagka uwi nito. Anak, wala na si Mami Lucille mo. Iniwan na tayo. May iba na siyang lalaki. Hindi sadyang dumulas ang dila ni David dahil sa inis. Hindi totoo yan. Isusumbong kita sa kanya pag uwi niya. I hate you, Daddy. Umahagulgul na sabi ng bata. Persahang nilapitan niya ang bata at niyakap ng mahigpit. Kahit anong sipa, tadyak at kalmot nito ay tinitiis niya. Anak, hindi ko sinasadya. Let me explain. Go away. Ayoko sa'yo. Sasama na lang ako kay Mami pag uwi niya. Anak, makinig ka muna. I hate you, Dad. Go away. Anak, go away, go away. Punyeta. Hindi sadyang nasampal ni David ang bibig ng bata dahil sa sobrang galit niya. Pagkalipas ng 1 segundo ay labis niyang pinagsisiyan ang ginawa niya. Lalong humagulgul ng iyak ang bata at lumipat ng ibang direksyon. Nahiya na ang lalaki. Minabuti niyang lumabas na lamang ng kwarto. Makalipas ng ilang oras ay dumating si Piolo. Pagkapasok pa lang nito sa loob ay dinig na dinig agad niya ang malakas na iyak ng bata sa itaas.
Anong nangyari kay Aaron? Nag-away na naman kami pare. Hindi ko sinasadyang masuntok at masampal siya. May lungkot ang tinig ni David. Anak ng putya naman. David, ano bang nangyayari sa'yo? Lumapit ang lalaki at umupo sa harapan niya. Ikinuwento ni David ang pagpapakita sa kanya ng batang tinahian ng ulo ng isang babae kagabi at kaninang umaga. Halos hindi makapaniwala si Piolo sa narinig. Maaaring iyon ang dahilan kaya medyo nagbago ang kilos ni David. Marahil ay napapraning na ito. Hayaan mo pare. Hahanap ako ng psychic expert. Baka makatulong sa'yo. Baka sa mukha ni David ang magkahalong emosyon. Galit at lungkot. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa anak niya na nagtatampo na sa kanya. At hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa bata na may iba ng lalaki ang ina nito. Kay bigat ng mga problema niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng mga ito.